Yan, tingnan nyo. We understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So ang pananampalataya, sa pamamagitan daw ng pananampalataya, na uunawaan natin ang daigdig o ang sanlibutan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na likha ito. Kaya upang kanyanin mga bagay na hindi nakikita, ay makita natin na ito'y nangyari o kaya bakit kinubya. Yung mga bagay na ating nakikita. So naniniwala tayo dito. Pero sa isang pananampalataya, naniniwala ka rin na lahat ng bagay na ito kinubya sa hindi nakikita. So ibig sabihin, ito ang bagay. Kaya lang, ang pagkakaiba sa spiritual, kasi, halimbawa, building. May building dito, pero may building ang spiritual. Pero hindi po building na katulad itong mga palasyo. Amen. Kasi sabi ni Jesus Christ, John 14:2, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. So hindi naman tahanan na katulad ito, pero meron. So ito literal lang ito sa lupa, kasi pag sinabi kong tahanan, tirahan. Dito, sa natural, itong flesh natin, tumitira ito sa mga bagay na ginawa natin. O sa spiritual, may tirahan doon na hindi natin gawa. Sino naman ang gawa? Ang iyan yung tinupanin natin. Ang tahanan natin dito. Amen. Okay. Ito po ba mali? Ang pang-anim na sense. Punta tayo sa propeta. Now, listen close. Now, listen real close. And give me your attention now. Okay, so talagang ginano ng propeta, makinig kayo ng inyong mabuti. At inyong mga atensyon ay ibigay nyo sa akin. Ibig sabihin, sa ating pakikinig, makinig talaga tayo. Hindi yung tenga lang. Amen. Meron tayong spiritual ear. Nahigit na dapat yun ang makinig. So sabi na, the sense, senses is this right? Ano yun? Ito po yung sense ng body. Physical. Una, see, taste, feel, smell, hear. Ito yung mga five senses ng ating katawan. Is that right? Then five senses. Then five senses control the entire human body. So itong flesh natin, ang nagkukontrol nito, itong five senses na ito. Mata, tenga, dila, feeling, okay, ano pa? Smell. Okay. See, taste, feel, smell, hear. Now, there's none of them that declare faith. So yung five senses na yun, ni isa man doon, walang nagdideklara about faith. Puro lang ito sa pangkatawan. Faith is the sixth sense. Kung meron five senses, itong pang-anim ang pinakamahalaga na sense. Sabi niya, known to some people as you want to as mental telepathy, hindi telepathy ito, or whatever you want, or wish to call it. Many of them call it names, but to me, it's faith. So yung pang-anim, sa ibang tao, mental telepathy ang ano nila, no? But para sa akin, sabi niya, ang tawag ko dyan ay pananampalataya. Okay. And that is in and above all five senses of the human body. So, pinakamataas sa mga senses na ito, itong pang-anim. Okay. Faith is the only direct positive sense. So, yung five senses, kung hindi ka marunong gumamit yan, negative labas na lahat yan.
But itong pang-anim is the only direct and positive sense. And it's the six senses, a sense. Faith is more than sight. Oh. Ang faith daw, higit pa ito sa mata mo. Amen. Kasi ang mata natin, limitado ang nakikita nito. Amen. Okay. Pero ang pang-anim na sense, bakit higit ito? Kasi kapag mayroon tayo ng sixth sense, pati si Satanas nakikita mo yan. Amen. Nakikita mo ang moving ni Satan. Pero kung five senses lang, hindi mo yan nakikita. Ang kilos ni Satanas. But yung pang-anim, ramdam mo yung kita mo yun. Okay. Sorry na. Faith is more than sight. Faith is more than feeling. Oh, ang feeling, isa sa five senses. You do not feel faith. So hindi mo kanya mararamdaman ang pananampalataya. You don't taste. Hindi mo makikita ng pananampalataya. You don't smell faith. You don't see faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yan po ang pagkakaiba ng faith sa five senses. Ang faith, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Tulad na halimbawa, Diyos. Pag wala ka, kaya nga yung mga scientists hindi naniniwala sa Diyos eh. Di ba? Pero sa may pananampalataya, alam nila na mayroong totoong Diyos. Amen. Ang Diyos, sa may pananampalataya, nagiging more lumilipat yan. Sa iba't lalo sa world. Okay. Sandali lang. Napindot ko yun. Papa, dun sa recents. Yung sa taas. Yung recents. Sana. 6. Hindi na. The sixth sense is... Ayun tao, ito. Kapag. Okay, wala tayo kanina. Faith is an individual sense besides any there. So ano pa sabi? Ang pananampalataya daw, hindi po ito pang, kundi kanya-kanya ito. Hindi pwede yung pananampalataya ko kasama ang pamilya ko dito. Although pwede tayong sumampalataya na kalilito sa pamilya ko. Pero dapat meron din sila. Amen. Kasi individual po ang calling ni Lord. Okay, sabi niya. It's the sixth sense. That's the outside man. That God put in a human flesh here. So, nagbigay si Lord ng amin na senses. Yung five, para sa body natin. Pero yung isang sense, ay sa pananampalataya yun. Okay? Pang inner part ng body. That God put in a human flesh here. Give him five senses to contact his earthly home. So, ang five senses,
parang itong bahay na ito, itong building na ito, itong flesh na ito, gamitin ito para may mapunta ka. Amen. Okay? Sorry na. And the inside man, the spirit. Okay, so ito po, ano po ito, kasi 19 ano po ito? 51. So hindi pa ano ni Brother Branham nun ang circle na ano, body, spirit, and soul. Okay. So ngayon, sabi niya, yung inward man niya, ang ginamit niya spirit. Pero na-correct niya na ito, pinurek siya nilo dito, soul ito. Okay, sabihin natin, the soul has two senses. So ang ating kaluluwa, may dalawang senses yan. Amen. Okay. And that is unbelief and faith. Amen. Alin sa dalawa doon, meron tayo. Pag unbelief, hindi ka maniniwala. Kaya sabi ko na sa ngayong gapon sa Bible study, sinabi ni Lord, bakit ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos? Hindi kasi sila sa Diyos. Amen. Ang makikinig lang ng salita ng Diyos, yung nasa Diyos. Amen. Kaya kung ikaw wala kang hilig makinig, dahil ang dahilan nun, hindi ka talaga sa Diyos. Amen. Kasi kung sa Diyos ka, mamahalin mo ang salita ng Diyos. Sabi niya. And when your faith says that you're going to be healed, as same as your sight says that man had on a red tie and brown suit, it's over. So kung ang ating pananampalataya magsasabi na ikaw ay gagaling, katulad ng iyong nakikita, tapos na. Amen. So kaya kayo may sakit. Ang kagalingan lang yan, maniwala ka, magaling ka na. Amen. Amen. Tapos na. Amen. Kasi halimbawa ako, nag-pray ako sa may sakit. Kung hindi ko yan sa sampalataya, hindi gagaling. Amen. Sino ako? Hindi naman akong healer. Kaya yan gumagaling doon sa pananampalataya ng tao may sakit. Amen. Amen. Sabi na. For faith is substance of things hoped for. So, ang may pananampalataya kasi, punong-puno siya ng pag-asa. Amen. Sa isip niya at puso, umaas talaga, gagaling ako. Amen. At huwag kang magiging negatibo na, hindi ata ako hindi faith yun. Ang faith, magaling na ako. Amen. Ganun lang kasi faith. The evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. Amen. Meron tayo dito. Dalawang klase po ito. Yan. Saan yung mahiwagang baston? Wala. Yung sa gilid. Ito meron tayong PowerPoint. Dalawa pong body ito. Una ang tawag dito, itong flesh natin is human body. But there is also another body. Ang tawag po doon ay heavenly. So ito po ang ang circle. Ano po ito? Okay. Ito, ulitin ko ito, papalit natin dito. Ito. Itong human body, okay dito, tama na dito ang pagka-arrange ng propeta. Itong human body, ito. Okay. Now doon sa espiritu, meron din 5 senses ito. Okay, ano dito ang flesh? Na senses? Taste, feel, hear, smell, and feel. Okay. Itong espiritu ito, meron din itong 5 senses. At yan po yung ating natalakay na imagination, ano ba yun? Memory, affection, Memory.
So, 5 yun. Ang espiritu. Ito. But dito sa soul, nandyan po yung, kung believer ka, ano po, sasampalataya ka ba o unbelief? Kung nagkamali tayo na dito, dapat dito, unbelief or faith. Sa soul. Ito yung pangatlo. Okay. So ano meron tayo sa soul? Kasi may 5 senses ng body, may 5 senses din ng espiritu. But itong soul, dalawa yan. So then mo makikita kung sino ka. Mananampalataya ka ba? Or unbeliever? Nakuha natin. So ikaw mismo ang nakakaroon niya. Naniniwala mo. Kasi ito lagi, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, hindi mo uunahin ang mundo. Hindi mo pagbibigyan si Satanas. Ang pagbibigyan mo lagi si Lord. Kung mananampalataya ka. Kung ang soul mo ay faith ang laman. Okay, faith po ito. Ang soul. Okay. So ito po yung earthly being. Ito yung human body natin. At just sa human body natin, flesh, spirit, and soul. Ngayon, dito po punta tayo sa heavenly body, heavenly being. Ito na. Ang tawag po dyan ay world body, celestial or theophany. Siya itong another body natin. Kung dito may flesh man tayo, ito po ang pinaka-flesh man natin. Bakit? Kasi doon po sa pagkatapos natin mabuhay dito, visible po tayo sa katulad natin. Kasi kung pupunta tayo, babalik tayo sa lahat sa pagiging espiritu, hindi po tayo makikita-kita. Hindi na espiritu. So nagbigay si Lord ng another body, heavenly body. At ang tawag yan is world body, or celestial body, or theophany. Iyan po ang ating ibibihis pagkatapos natin sa lupa. Amen. Okay. So dito, sabi niya, dito naman sa pangalawa, itong pang-anim na sense, magagawa lang yan ng spiritual body ito. So nandiyan ang kapalaw. At dito sa pinakagitna, kung meron ito human body, spirit, and soul, dito sa pinaka-soul natin, ang tawag niya ng propeta is man of faith. Or Zoe, like, and what is Zoe? Zoe is God. So ang pinaka-soul ng Kristiyano, si Lord. Kaya nga, kung paano sinabi ni Lord, I and my Father are one. The same as we are. You and God are one. Bakit? Kasi ang pinakaganda, pinakasol talaga natin is the Lord. Ngayon, makikita mo yan pagdating ng araw. Na si Lord at ikaw iisa. Amen. Pero, ano pa yung naano dito sa akin? Kasi habang nasa lupa tayo, hindi natin ito masyado makikita. But pag nandun na tayo, makikita mo, tama pala ang Bible. Si Lord pala at ako ay iisa. Yes. Okay, may nakuha natin. Sa a super sense, sabi ko sa paragraph 53. And it depends on how what you yield the senses to really be the way that your life is controlled. So, nasa sa atin na yun kung ano ang ating kumbaga sa isang naalala ko yung kwento ng propeta. Brother Branham, mula lang mabunagin ako. Parang may nag-aaway dito sa loob ng katawan ko. Parang sabi niya, 2 aso. Nagkakagatan. Yung isang aso, itim. Ang isang puti. O sino naman na niyang nananalo?
Kung sino anya yung pinakakain kong mabuti, yun ang panalo. So kung pinapakain ko yung itim, talo yung puti. So ibig sabihin dito sa atin, lamang at pananampalataya, nag-aaway po yan. Kung sino dyan, yung binubusog mo, ini ang mananaig. So dito sa atin, kung ang binubusog mo dito, sa liputan, iyon ang magiging buhay mo. Pero kung ang binubusog mo naman dito, yung pananampalataya mo, iyan din ang magiging buhay mo. So kaya sabi nito, and it depends on what you yield. Ano ba ang ating minamahal sa ating mga buhay? These senses, too, will be the way that your life is controlled. So, yun ang kukontrol sa'yo. Kung alin yung, kumbaga, sa white and black box, kung alin yung ang pinapakain mo, yun ang kukontrol sa'yo. Okay, kuya, kung pananampalataya, pag ang pananampalataya mo ang kukontrol sa'yo, ulitin ko, mamahalin mo si Lord. Amen. Pero kung laman mo ang umiiral, itong linggo, baliwala ito sa'yo. Para lang ito maskada. Amen. Pero kung pananampalataya ang iyong laging ginagamit, mamahalin mo ang araw na ito. Kasi sinod po itong word. Amen. O bakit parang tamad ka? Sabi nga nung kahapon minsan sa ligay, ang mula sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Pero dahil dito, ayaw niyong makinig kasi hindi naman talaga kayo pag-aari ng Diyos. Kasi ang pag-aari ng Diyos, mamahalin mo ang araw na ito. Pag-aari ka ng Diyos. Pero kung hindi ka pag-aari ng Diyos, okay na sa iyo. Magsipaw hindi, okay, tayo lang. Amen. Pero sa isang tao may pananampalataya, ang araw na ito ay mahalaga sa kanya. Amen. Sabi niya, sabi niya, what you see, what you hear, what you taste, smell, or feel, whatever those senses are yielded to, they will dominate you. Oh. So, ano ito? Unbelief or faith? Alin nga sa dalawang yan, ang pinahahalagahan mo, iyan ang magdudumi na sa'yo. Amen. Kung yung faith ang pinapahalagahan mo, titiyakin ko sa'yo, lalago ka. Bakit ang pinapahalagahan mo sa buhay na ito is mundo, iyan din. Kasi tipid dito sa pagpapahalaga mo sa dalawa. Hindi po dito pwede yung sabay. Pero, saan po kayo nakakita ng sasakyan, dalawang driver? Meron? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kung saan gusto nitong kanan, nakakawa sila kung saan pupunta. Wala pong dalawang driver, isa lang. Ang tanong ngayon, sino ang nagmamaniyo sa iyo? Sino ang driver mo? O, naalala niyo yung kwento? Yung na-aksidente na namatay yung mag-asawa sa aksidente. May alaga silang unggoy lang na nabuhay. Ngayon, yung unggoy medyo, tuturuan, so, imbestiga yung gobyerno, ang mga polis. Sabi ng siniliyasan yung unggoy. Paano sila na-aksidente? Siguro nag-away sila, no? Sabi ni unggoy, nakadugay yung bus mo, ano? So kung ano nung tanong, okay, bakit kayo na-aksidente? Siya pala ang driver. Kaya sino ang driver mo? Kasi kung ang driver mo si Jesus Christ, ligtas ka. Pero kung unggoy, si Satanas. Hello? Tanungin mo na ang buhay mo yun. Sino ang nagmamaniho sa buhay mo? Kasi kung sila ang driver mo, maganda pupunta mo. Amen. Ay, paglinggo, kung iba pinupunta mo, tanungin mo, sino yung driver ko ngayon? Kasi kung driver mo sila, dito ka dadalhin. Amen. Hello? Amen? Aray.
sabi ko rito. But by no means was those 5 senses given to you to get all. Ang 5 senses, kung tama ang ating paggamit, binigay ni Lord yan para i-guide ka. Halimbawa, eyes. Kung si Lord, kung binigyan ka ng eyes, alalahanin mo, si Satanas, ginagamit din niya yan. Halimbawa, saan igagay ni Lord? Kung hindi unggoy ang driver mo, saan gagamitin ni Lord ang mata mo? Ang pananampalataya mo, pagbabasa. Tama? Pero si Satan, igagay ka na sa gadget. Hello? Maaaring daligay niya sa TikTok. Daligay niya sa mga hindi magagandang, ang mata mo. Pero kung si Lord ang mag-guide na, at hindi unggoy ang driver mo, masusumpungan mo sa tama ginagamit mo ang mata. Amen. Ganon din ang tenga. Pag si Satan ang nag-guide dyan, makikinig ka ng mga kanta, Ano nga yung mga singer ngayon, bro? Hindi na doon na. Pino pa yung mga singer. Bibili ka ng mga tape kung pangmundo. Pero kung sino ang mag-guide sa iyo, pananampalataya ang mag-guide sa iyo, hindi ka na dyan makikinig. So lahat yan, yung bilang mo, pwede mo itong gamitin sa tama. Ano yun? Yung mga pagkain ng ganda. Pero pag sisita ng gumamit niya, dadalhin ka niya sa hinitra. Sa droga. So, tingnan natin, sino ang nagmamaniho ngayon sa buhay natin? Alin ang gumagana sa atin? Unbelief or faith? So, depende ito sa atin. So, sabi dito. Ano yun? But by no means was those 5 senses given to you. So, binigay yung 5 senses sa atin to guide you. So, kung gagamitin pala natin ang 5 senses sa positive, guide pala ito. Ayan. They were given to you for earthly contact. But there was given you the 6th sense. Ano yung 6? Faith. Okay. And that 6th sense belongs only to the Christian. Amen. Ang meron lang pala nito, believer. Eh di, meron din pastor set ang mga nakaka-relative. Believer ba yan? Kasi kung believer yan, dapat naniniwala sila sa mensahe natin. Hanggat hindi naniniwala ang tao sa mensahe ito, unbeliever po ang tawag yan ng puto. Kasi the word was God. Amen. Ang mensahe ay ang Diyos. Okay, sorry na. And you cannot have the 6th sense until you become a Christian. So, hindi ka niya magkakaroon itong pang-anim na sense maliban kung maging Kristiyano ka. It's the only way that you can ever have any more than the 5 natural senses for the natural person. But 6th sense is better. Better. Better po. Is better known to the Christian as faith. Yung pang-anim is pananampalataya. It's the one that governs and guides you. So ano ang nag-guide sa tao? Sa tama? Faith. So kaya napakalaga. Kasi pag may faith ka kayo, hindi mo maisip ang babae. Amen. Hindi mo maisip magsugal. Hindi mo maisip magsigarilyo. Hindi mo maisip na uminom. O ano mang kasalanan. Amen. Kasi mananampalataya ka. Pero kung hindi, ayan, kasi kung may sabi? It's the one that governs and guides you. And it is superior to all the other senses. Pinakamataas na sense ito. Pananampalataya. Nandaras na. Tulad ito, ang agi.
Itong misaya natin sa totoo lang. Marami po ang nagpapasa dito. Pero Amen. tayo, iba ang ating pananaw. Amen. Bakit iba pananaw natin? Kasi sumasampalataya tayo na ito yung tama. Amen. O nababasa din nila ito. Ay, ba tayo din ang paniwalaan? Oh, there you go. And it is superior to all the other senses. Yung pangalan. It's a superior to all of the senses. Sa the other five senses. So, superior ito. Ah. I would say that because that we receive the sixth sense, that the five senses are no good anymore. Okay? Dahil sa meron tayong tinanggap na pang-anim na sense, ay wala ng kabuluhan ng lima. Ha? Yes, they are. Sumahalaga pa rin yung five. Amen. Kasi ito yung gagamitin mo sa lupa. Pag tama ang panahon mo sa pang-anim, kung ikaw talaga ay mananampalataya, itong five senses, ito ang the best na magagamit. Ha? Halimbawa, mananampalataya ka. Yung mata mo, gagamit mo sa tama. Okay? Yung tenga mo, gagamitin mo rin sa tama. Kasi taglay mo yung ika-anim. Pero kung wala ka ng ika-anim na sense, puro yan negative. Gagamitin mo yung panglaman, pansarili. Hindi mo magagawa yun. Eternal life is living for others. Hindi mo yung gano'n. Ang makakagawa lang yan na living for others, mananampalataya. Amen. Now, and they are to be used. So yung five senses, natin ito magamit. Para ano? Alam niyo ba, sabi ko nga doon sa mensahe ko sa Lukaw kagabi, na napakasarap mabuhay ng isang balansyadong buhay. Di ba? Maayos yung pagkain mo, malusog ka, may laman ang bulsa mo. Kasi tatlo tayo, may physical, may espiritu, may soul. Ang balansyadong buhay, itong tatlong ito maayos. Kumakain ng maayos, natutulog, malusog ka. So yan pong maganda na ng buhay. Malusog ka, yung physical mo, at higit sa lahat, yung spiritual mo. Okay? So mahalaga itong five senses na ito sa isang balansyadong buhay. Kasi itong sabi ko nga kagabi, mayaman ka. Sakit ka naman. O ano, mahalaga ng buhay mo. May pera ka pambili ng lechon, hindi mo makain. Di ba ka rin patay? Yeah. Ang maganda rin, may pera ka, malusog ka. At higit sa lahat, ang spiritual mo, makarap. Those five senses were given to you by God, and they are to be used. Okay. But when the five senses act contrary to the Word of God, then they are lying. So kung yung five senses, ang ginagawa ito, kontra doon sa salita ng Diyos, sinungaling yung five senses mo. Amen. So ibig sabihin, ano man ang sinasabi ng Diyos, doon mo yan gamitin. Amen. Yung mata mo, gamitin mo pa rin. Yung dila mo, gamitin mo, maluwalhatin mo sila. Antayin mo, luwalhatin mo. Lahat ng five senses natin, luwalhatin mo. Kasi kung negative, sabi niya, yung five senses mo, sinungaling. Biro mo yan. May kasama na sinungaling. Now, the sixth sense cannot lie. Ano yun? Your faith cannot lie. Amen. It's a super sense. And that's what I want to speak about. This morning we spoke on the super sense. And tonight, a super sense. A super sense, 5, 7.
And the super sense is the Holy Spirit. Oh! Kaya pala, ang success, he cannot lie. Bakit? Kasi yung pang-anim pa ng sense na ito is the Holy Ghost. Kaya ka pala, sunod-sunod sa Diyos kasi ang Holy Ghost, yan yung pang-anim mo. Okay? The faith of God that dwells in you. Oh, yung pananampalataya mismo ni Lord, nandyan sa iyo nung naman. And if you let the five senses be yielded to the sixth sense, it will guide you and bring all the other five senses under control of that super sense. Amen. So ang magkukontrol din kung ang five senses mo ipapailanin mo, papasakot ko ito sa pang-anim, iyan ang magkukontrol. So kaya pala ang tao kapag taglay ng pang-anim na sense, panakan niya. Amen. Alam niya hindi na siya madadaya. Amen. Di siya tama. Pag pinuksulan ni Satan, kasi ano yung style ni Satan, minsan pa, mamamasal sa iyo yung dati mong barkada. Mare! May dala ko ito. Ano gagawin mo? Kung nandiyan sa iyo ang pang-anim, ay, hindi na ako gumaganyan ngayon. Alam na. Bakit? Magkasama ka dati. Noong araw, nagsisatamas pa ang barkada natin. Ngayon, siguro ng barkada ko, hindi ko na magagawa niya ngayon. Wala. So, ang laki na nababago. Bakit? Meron na sa'yo kumukontrol. Kaya pagdating ng linggo, pag yan ang nagkontrol sa'yo, okay, magbihis ka na. Bakit? Anong araw na ka? Anong araw ngayon? Linggo. Gagawin natin linggo. Iyon yung pang-anim kong sen. Dadali ka ni Lord sa salita. Pero pag siya tamas na kanya, ang bilis. Maunawa na ako ni Lord yan. Sabi na. It's so fun. Sumanayo ang unbelief sa sixth sense. Okay? Above the natural sense, as the spiritual, man is above the natural. So kaya na yung, di ba naalala niyo yung tinatanong ko lagi. Ano na mas mataas? Natural o spiritual? Halimbawa, natural father. Ang natural father mo yung tatay mo, hindi kanya madadalo sa kaligtasan. But yung spiritual father, iyan lagi ang maririnig mo, kaligtasan mo. So alin na mas mataas? Tatay mo sa laman o tatay mo sa Panginoon? Madadala ka ba sa langit ng tatay mo sa laman? No. Ang magdadala sa iyo, yung pastor mo. Dahil yan ang nagtuturo sa iyo. So kaya dito, mas mataas daw yung spiritual sense kaysa sa natural sense. Ano yung natural senses? The five senses. So meron din tayong spiritual senses. At ano yan? Faith. Sabi niya. It's as far, as high, as the heavens is. Taas pala ng six senses, ano? Kasi yung English yung pang-anim. Above the natural man and his five senses. It makes you believe things that you cannot see. Amen. So yung pang-anim na sense, napapaniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ito, sampulan ko kayo. Ang tunay lagi sa kita ng Diyos. Ayun sabi po ng Bible, ang mga anghel ay nagkakampo kung saan nandoon nagdi-deliver ng tamang salita. So kung nakikinig ka sa mensahe ito, na ito ang mensahe ng panahon ito, andito po ang mga anghel niya. Amen. Pero, ngayon, kapag ka ang gumagana lang sa iyo natural sense, hindi mo yung maramdaman. But, iyan ang sinasabi ng Bible. Amen. Ang dami mong anghel meron dito. Amen. Isang katibayan, Amen.
si Elisha, inugkog ng sirit. Amen. Dalawa sila nasa gitna sila ng bukid. Ang dami sundalo, papatayin sila. Nagising si Gehazi. Ako, mamatay ka. Guro, guro. Nagkatok na si Gehazi. Kamu, kaano na nagkuha ng baso na si nalulun niya yung panimumog niya. Sa nervyos. Papatayin sila. Guro, mamatay tayo. Bumangon si Elisha. Bakit na yun? Wala naman nakikita si Elisha kalaban. Pero si Gehazi, daming kalaban. Si Elisha bumangon. Asa pa kalaban sinasabi mo? Ang dami yun. Lord, buksan mo ang mata nito. Nung binuksan niya ng mata ni Gehazi, ano nakita niya? Puro anghel. Iyan po yung mga nagliligtas sa atin. Amen. So kung ang pag-alim na sense mo, ginagamit mo, alam mo na sa bawat lakad mo may anghel ka kasama. Pero kung natural, ano pa kasi siya tanas ng kasama ko dyan? O, naniniwala ba kayo may anghel na dito? Bakit ito sabi meron? Ang pinag-uusapan natin, totoong mensahe. Hindi pupunta dito ang anghel kung mali ang mensahe natin. Pero alam natin na ito ang mensahe sa panahon ito. Sabi niya, ano tayo? It makes you act where you do not think the five senses would ever think about. So, nakakakilos tayo na pag meron tayong five senses, pero alam mo na yung pang-act na senses mo, na sense mo, iba. Kaya hindi mo magagawa yung negative. Bakit meron kayong positive Amen. na nagpapakilo sa iyo at gamit. Amen. The devil can get into these five senses. Saan nakakapasok si Satan? Sa five senses ng flesh. Ha? And lie to you. Magsisinungaling siya. Ha? O, yung mata. Kasi hindi na magbasa ka ng comics. Manood ka ng mga gold. Manood ka ng mga kung anong palabas dyan pang mundo. O, yan ang Satan. Bubulungan ka. Kapabili ka mata mo. Ha? Sabi niya, pagsisinungaling sa iyo. But he cannot touch that super sense. Amen. Ano hindi kaya ni Satan? Kaya naman. Faith. Amen. Diyan po si Satanas tako sa isang mananampalataya. Kaya nga, ang tunay na mananampalataya, hindi po yan matutokso. Amen. Kaya natutokso ang tao, hindi pa yung mananampalataya. Yes. Pero mananampalataya ka, napapasigarilyo ka. Ang tagal mo nang niloko ni Satan kasi hindi mo nakikita. Amen. Wala mo amen. Amen. Amen? Amen. So yan po sabi yan. The devil can get into his five senses and lie to you, but he cannot touch that super sense. Amen. That's far beyond his reach. So hindi ito mararating. Amen. That come from God. It's called faith. Faith is that great thing. Amen. So kaya nga ang masahin natin lagi pananampalataya. Amen. Ano sabi? Kanina? Hindi yan kayang pasukin ni Satan. Kaya pag mananampalataya ka, hindi kanya mabubulungan. Yes. Kasi ang bulong ni Satan pag linggo, nakunawa ka na. Huwag ka na mag-tights. Huwag ka na rin dumalo. Pero si Lord, Sabado pa lang, anak, magplansya ka na. Dahil pupunta tayo bukas sa Dagupang. Amen. Nakikita niyo ba? Kung gaano kahalaga ang faith? Iyan ang mag-guide sa iyo patungo sa tama. Yes. Sabi niya,
And the five senses does not control the sixth sense. Oh. Ito palang five senses na ito, see, hear, smell, taste, feel, hindi niya kaya ang panganin, ang faith. Hindi niya madudumi na ang faith. Hindi niya kaya itong hawakan. Pero ang five senses, kaya hawakan ito ng faith. Amen. Amen. Ito mga araw, natin na nabirinig ang faith. Amen. Napupita natin. Ngayon ko lang naman nakabuksan nila. Sabi niya, you talk by that sixth sense. You live by that sixth sense. You die by that sixth sense. And rise by that sixth sense. That super sense, something that's in you, that's different from what the natural man is. Amen. Kakaiba itong panganin. Amen. Dahil, sabi ko nga sa inyo, sa pananampalataya, marami pong mga bagay na magagawa ang tao, ang believer, Amen. na hindi maunawa at hindi ka panipaniwala. O isipin mo yung tubig sa pagitan. Pinapukin ng Diyos, ano malay ko naman? Pero maniniwala ko na kaya ng Diyos. Yun lang ang alam ko. O papukin siya hindi ito ng Diyos, hindi naman ako ang magpapapukin yan. Yes. Pero naniniwala ko, si Lord kaya. Amen. So, dahil naniniwala ko kaya ni Lord, pumuli. So, may mga bagay na nagagawa ang faith na hindi ka panipaniwala. Amen. O, ilan ang binuhay ng propeta? 5. Patay na. Buhay na buhay ulit. Dahil paksa ka na lang palataya. Amen. Through the sixth sense, has subdued the kingdom. Through the sixth sense, the sea could not grow cold. Ilang linggo si Paul sa dagat. Lako, madilim, walang bundok na makita. Binagyo. Pero hindi siya nalunod. The sixth sense could not Peter in jail. Si Pedro, nakalaya sa kulungan. The sixth sense could not keep Paul and Silas touch. Nakalaya din sila Pablo at Silas sa kulungan. The sixth sense, the lions couldn't keep Daniel. Amen. Mga gutom na leon, hindi ginanap sila rin. Ayaw lang siya nangyari sa kanya, yun ang kinahin niya. By that sixth sense, the fire couldn't burn the head of children, yung tatlong magkakaibigan. Hindi nasunod. Yung tatlo, naging 4. Nandun sila. Tatlo. The walls of Jericho hit the ground through the sixth sense. Amen. Ang wall of Jericho, nag-iba. Dahil sa pananampalataya, by that sixth sense, Lazarus popped up from the grave in 4 days. For 4 days. Si Lazarus bumangon sa libingan. 4 na araw na nakalibing. That same sixth sense, clean a leper. So, naglilinis ng itong ang pananampalataya. And that sixth sense raised up Jesus Christ in the third day. Amen. Same sixth sense, John, the Revelator, couldn't not harm in a bowl of grease in 24 hours. Biro mo. Dahil sa pananampalataya, pinapakulan si John in 24 hours. Grasa. Ano? Para lang naliligo sa batis habang kumukulo yung langis. Amen. Mangyayari po sa atin. Hindi ka maano. Amen. Ang pananampalataya lagi hanggat ayaw pa nilo na kumiga. Amen. Kahit na paulan ang kanang hindi ka maano. Amen. Kasi gagamitin ka pa ni Lord. Pero kung hindi ka na gagamitin ni Lord, dahil ayaw mo naman magpagamit, baka bukas. Pero, nakalagi ka, no? Gamitin ka ni Lord. Kasi pagka hindi pala ka namin paggagamitan, ano ginagawa mo sa lupa? Pero, nagagamit ka ba ni Lord? Kung hindi, pahinga ka na. Hello. Ano na? Now, that is the time. That's the time. Ano? To call on the sixth sense. Ano na? Para yung sixth sense, gamitin mo na. Amen. Mapasaya.
That's the time to accept God. That's the time to rely upon the spirit of faith that God has put in you. So kung nandiyan ang espiritu ng Diyos, espiritu ng pananampalataya, ay gamitin mo. Kaya nga, gagabihin mo kanina, usap kanina ng aking kapatid. Bisa na natin, Pastor. Yes, kaya simulan na ito. Ang alin, makilala si Lord sa akin. Amen. But we stumble at it. It's not used enough. Yan po, totoo. Yung faith, hindi natin nagagawin. Hindi natin nagagawa. We depend too much on the fire. So mas pinag-iiral natin yung five senses. This is a faith. And when most of the time, to 95% of the people are better. So 95% sa isang daan, ang believer ng 5. As soon as they say the five senses is finished, well, it's all done. Dig my grave, get my casket, pray. What was it? The sixth sense. That sixth sense, that sense of power, that thing that delivered them. Not because I prayed, but because that they believe of it. Yung sinabi ba yun? Ang kagalingan ng tao, hindi dahil sa nananamin siya. So kaya nga lagi ko sinasabi siya, wala po akong power ng pagaling. May Diyos. At kaya siya kumaliko na ginagawa ko kasi, manangaral mo na ako. Bakit ako nangangaral? Para tumubo ang faith sa Kanya. Kasi kung hindi siya sasampalataya, kahit maghapon mo ipanalangin niya, hindi ko ikagay. So ang kagalingan po natin sa iyo, kung ikaw ay masakit, gagaling ka sa pananampalataya. Amen. Okay. What was it? Holding on that sixth sense. That's something that makes it real. So ang faith, gagawin yan maging totoo kung ano ang pinag-iwalaan mo. Amen. Halimbawa, humingi ka sa sakyan. Hindi mo naman nakikita yung sasakyan. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ang pambili. Pero may faith ka na magkakaroon na. So yung faith na yun, ang magdadala sa isang eksena na maging totoo yung pinapanalangin. Amen. So kaya nga tayo, hindi tayo bumibitaw sa prayer kung ano pinag-pray natin. Kasi hindi wala tayo, hindi bibigay ko dito. O di ka lang natin alam kung kailan. Amen. At hindi rin natin pwedeng kung ano yung hiningi mo, yun na. Halimbawa, humingi tayo ng milyones. Eh, pwedeng magbigay sila, baka hindi pera. Basta yung hiningi mo, katumbas ng hinihingi mo, yung dati. Amen. Kasi mas higit na marunong sila kung ano ang dapat sa atin. Amen. Kaysa sa iniisip natin. Amen. Sabi niya. Through the sixth sense has subdued kingdoms. The sixth sense subdued kingdoms. Through the sixth sense, the war of it. Last. So dito na tayo. Faith is our victory. Ano ang ating tagumpay? So pag wala kang pananampalataya, hindi ka magtatagumpay. Have faith. Not just floating faith. Anong klaseng faith? Hindi yung bara-bara. Kailangan panghawakan mo kung ano ang pinananampalataya. Amen. Not just floating faith. Not just a make-believe faith, but a real faith. Now, faith is a conqueror.
Amen. Pag sinabing conqueror, walang bagay na hindi ito laging panalo. Amen. So kung may faith ka, hindi ka matatalo ni Satan. Amen. Amen. Hindi po ang maganda sa may mananampalataya, pero si Satan, magbigay na sakit, magbigay ng problema, ang binibigay si Satan. Pero kung nandyan sa iyong faith, Mananagot. at kanina, ano yung faith? The Holy Ghost. Amen. Matatalo yan. Ha? Okay. Amen. Now, faith is a conqueror. Faith is an overcomer. Amen. Oh, kailan ka pwedeng matalo? Ang may pananampalataya, hindi ka matatalo. Amen. Kahit na ilang demonyo. Sabihin, araw-araw, ang kalaban mong demonyo, 1 million. Hindi ka matatalo niya. Pero kung unbeliever ka, 1 demonyo lang, talo ka. Pero, pabalik-balikan na ka ng demonyo, doon sa kahinaan mo, itirahin ka, tira. Ikaw naman, laging tama. So, hindi po tumitingin si Lord sa dami, si Satan. Sa dami ng away. Ha? Ang tinitingnan ni Satan, yung kahinaan mo. Doon kanya bibirahin sa kung saan ka laging magsabi. Amen. Kaya sabi niya, faith is an overcomer. It just isn't a peacemaker. Hindi lang siya peacemaker. It overcomes. Amen. Nagtatagumpay. Faith is the victory and overcomes the world. So, pagka may pananampalataya ka, ang sanlibutan ito, hindi naman ang naisip. Amen. Hindi ka na maaakay ng sanlibutan. Ha? Sabi na, what does it do? What is faith? What is? To conquer and victory is the same. Pareho lang ito. Pananagumpay. Pareho na yun. Ayan. It means to beat down. Ang tawag naman pala ng conqueror, yung talunin mo yung kalaban mo. Ha? To override. To hanggang. Biro mo ito. Kung para ka nakahuli, pulis ka, nakahuli ka ng kriminal, pinusas mo. Ano pa magagawa ng isang nakapusas? Ha? Sabi na, to throw into prison. It means that the sin that once ruled you, you rule it now. Ang kahulugan pala ng conqueror, yung dating kasalanan na nag-aalipin sa iyo, inaalipin mo na siya ngayon. Sumusunod na siya sa iyo ngayon. Hindi na ikaw yung tagasunod. Dati sinusunod mo ang kasalanan. Pero ngayon, believer ka na, yung kasalanan nasa paa mo. Amen. Tinutungtungan mo na lang. It means that you have overcome it. You beat it. You are greater than it is. Kapag believe ka tayo. Amen. May nakulot pa tayo. Amen. Mamaya, mas mapindihan mo dyan. Naintindihan mo natin. Kasi pag hindi mo naintindihan to, tatanong ko na Lord, ang pinuro sa ni Pastor? Alam ko yung mga teacher sa Parita. Nung natapos yung mensahe, tuwa-tuwa sila. Dumating yung isang teacher, ay, sister, sayang hindi ka nakapakinig. Bakit? Ay, ang balbang yan. Minsan, sayang. Ano yung sayang? Ano ba yung sayang? Pastor ka niya? Ay, okay na yung delay. God bless.